Kahapon po mga bossing ko, may nagpunta po sa amin. Hindi niya po alam na wala na si Jovelyn. Hindi ko alam bakit hindi niya alam. Hindi ko rin po na kung nasabi ko ba sa kanya. Basta alam ko na lagi ako nagpo-post. Tapos sabi po niya, nasan daw yung mga anak ko. Di ngayon, tinawag ko yung anak kong bunso. Pagkatapos, si Jovelyn daw nandun, nakita niya sa harap. Sabi ko, wala na po si Jovelyn. Hindi, nasa harap si Jovelyn. Paano po ko? Sabi ko, nakita niyo po ba? Nasa harap daw si Jovelyn. Sabi ko, wala na po kasi si Jovelyn eh. Doon po siya natigilan. Tapos napunta po siya. Sabi, halika dito ko siya nakita. Nandun daw po sa harapan ng bahay namin. Kaya, sabi po niya, siguro si Jovelyn binigla din. Hindi pa niya rin tanggap na siya ay wala na. Sabi ko, opo, kasi eto nga po, yung damit niya, susuotin niya kinabukasan, ni-ready po niya. Hindi niya rin inaasahan pong mangyari po sa kanya po yun. Kaya naniniwala ako, dito lang din ang aking anak. Kasi ang dami pong nagsasabi at nararamdaman ko din. Hindi dahil sa yun ang gusto kong mangyari. Dahil sa nararamdaman ko din po at ganoon din marami nakakakita na nasa taas ng terrace si Jovelyn. Nandiyan lang nakatayo si Jovelyn. Nasa harapan ng bahay. Yung mga ganun. Kaya parang nakakaano, diba? Ang misteryo. Kaya naisip ko, siguro nga, siguro, yung mga may-ari ng bahay, ay dahil doon siya nakatira, hindi lang natin sila nakikita, pero nandyan pa rin. Hindi sila naalis. Yun lang ang sa akin, kasi yun ang base sa nakikita ko. Tapos, noong buhay pa si Jovelyn, may mga nakikita kami. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ko lang pinapansin, kasi sabi nga po nila, may mga bagay na hindi dapat nating makita, na nakikita natin. May mga mag-ina na naglalakad sa hagdan, may bata na tumatakbo, dami nakakita. Kumbaga, may ganun talaga. Kahit nga sa lugar, nung isang beses nga, hindi lang isa, mga 3 beses, dahil walang tao doon sa bahay ng kapatid ko, kami pinatulog. Tulog kami doon. Ang laki-laki ng bahay. Napakagaspang naman ng mga umaano doon. Dahil, di gumagalaw yung laruan. Wala naman lang lalaro. Alam niyo, ginawa namin, tinanggal namin yung battery. Kasi, gumagalaw siya. Inisip namin, dahil gawa ng battery, tinanggal namin. Lalo siyang gumalaw. Kaya nang takbo kami, hindi talaga kami nakatulog. Sa 3 araw na pagbabantay namin doon, marang panda na kami. Pag uwi namin ng bahay, ay talagang tulog talaga agad kami. Hindi kami makatulog. Ang gaspang ng mga nandoon. Kumbaga, tinataboy niya talaga hanggang napabenta na yung bahay na yun. Tinataboy niya yung mga nakatira doon. At maraming kamalasan pag-aaway. Yun ang malas. Dito naman, masabi ko, swerte. Yun nga sasabi, sign na swerte yung bahay. At saka, sign naman na malas yung bahay. At yun ang nangyari. Malas nga. Hanggang sa napabenta, away-away. Nag-away mag-asawa, mga tuksong di maiwasan, basta magulo hanggang sa napabenta. Tapos yun, kaya naniwala ako, siguro hindi lang natin sila nakikita, pero yung mga unang mga nakatira nandyan lang sila, hindi sila naalis, hindi lang natin sila nakikita. Yun lang kaiba nun, hindi natin sila nakikita. Base lang yun sa mga napansin po namin, mga pagkukwentuhan, karanasan.